Yan, hello po. Narito naman tayo sa rancho. Alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung nasa Bible, yung kanina, meditate natin yung Matthew 26, no? Sa Matthew 26, yung alabaster jar na nakita po natin dito na noong Last Supper ng ating Panginoon, nung sila'y kumakain at pumasok yung si Maria, 'di ba, na nagbuhos siya ng pabango sa ating Panginoon mula ulo, no, binuhusan niya ulo hanggang paa, and then syempre nag-alimuyak yung singaw, yung bango sa loob, at syempre napaka-expensive na perfume yon. And of course yun nga po na sabi ng mga disciples niya na parang nag-atubili sila na bakit binasag mo, bakit sinayang mo yung perfume na ito, sana kung naibenta natin ng mamahalin at naitulong sa mga dukha, 'di ba? Para maganda naman yung point nila, pero ang sabi ng Panginoon is bakit niyo siya inaabala na siya ay pine-prepare niya yung aking kalibingan, 'di ba? Yung paglibing, yung pagkamatay ng Panginoon na bubuhusan ng mga pabango, 'di ba? Bago yung tas babalot nila. So ganon yung kaya sabi niya na magmula ngayon ang pangalan at ang ginawa ng babaeng ito'y maihahayag sa buong mundo. Nakita nyo until now, 'di ba? Yung panahon ngayon na talagang nakikita natin o naririnig natin si Maria na alabaster jar. So napakabuti ng ating Panginoon. So marami tayong matututunan po doon sa alabaster jar, 'di ba? Na talagang alam niyo si Mary, yung ginastos niya yung jar na yon, no, para sa Panginoon natin. Yung binigay niya yung pinaka the best niya, no, para po sa kanya, na napakabuti ng ating Panginoon. Biro niyo yon na ibinigay niya talaga para sa ating Panginoon, na hindi natubili na ay kailangan mahal to, kailangan ibigay ko na lang sa kanya, or kailangan maibenta at maitulong na lang o maibigay kay Jesus para sa kanyang ministry, parang ganoon. But hindi po, no. So yung galing talaga sa puso niya, yun ang nakita ng Panginoon, yung nasa puso niya, na talagang yun yung pinaka the best na ibinigay niya at ibinuhos niya sa ating Panginoong Jesus, na talagang nakilala siya, no, sa buong mundo, na talagang nagbigay siya, hindi lamang yung pinaka-expensive ang binigay niya, kundi yung kanyang puso, no, na talagang para sa ating Panginoon. So ang tanong, ano po yung pinaka-the best na naibigay nyo na po sa ating Panginoong Jesus? Ano po ba yun talagang na-surrender nyo sa Kanya? Siyempre yung buhay natin, di ba? Aside from that, ano yung pinaka-the best na ibinigay natin, no, sa Kanya? At naalala ko din si Abraham, di ba? Yung binigyan siya ng, tandaan na nila, binigyan siya ng kaisa-isang anak, si Isaac. And then in the last day, nahihingiin niya para i-offer yung kaisa-isa niyang anak. And Abraham is very obedient din na ibinigay niya yung isang kaisa-isa niyang anak, 'di ba? Pero in the minute na nandoon na nag-provide ang Panginoon ng isang talagang sheep, no, na talagang mai-offer sa Panginoon. So yun yung question ko sa bawat isa, and I hope meron tayong pinaka-the best na minamahal din, na kaya-kaya nating mai-surrender yan sa ating Panginoon. Ang kagandahan naman sa ating Diyos Ama, na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, no, para maligtas para sa atin. Yun yung pinaka the best na ibinigay niya para po sa ating lahat yun, no, yung kaligtasan natin, na magkaroon tayo ng kaligtasan na walang hanggan. So the best na ibinigay po niya, kaya hanggang ngayon tayo nabubuhay, hanggang ngayon tayo ay merong salvation, may kaligtasan sa mga tatanggap at sa talagang tatalikod, susurrender ang kanilang buhay sa ating Panginoon at tatanggapin bilang Lord and personal Savior nila. So yun po yung ma-share ko ngayon sa araw na ito. Mapagpalang araw, and may God bless you all. So shalom, shalom, bye for now.